Hi mga katambay at welcome sa panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 226 ng Jujutsu Kaisen. Alamin natin ang mga sumunod na nangyari sa laban ni Gojo at ni Sukuna. Makakabawi kaya si Gojo o tuluyan ng matatapos ang laban? Pero bago natin alamin yan, ay kung di ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na at titang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At mag-like din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga ay medyo nangamba ang mga Gojo fans dahil nakita nga natin doon na nasira ni Sukuna ang domain ni Gojo. At nagawa pa nito na atakihin at mahiwa sa leeg si Gojo. Ngayon kaya makakabawi na si Gojo? Alamin natin! Mag-uumpisa ang chapter kung saan ito natapos. Dito nga tumalab yung slicing attack ni Sukuna kay Gojo at nahiwa nga nito sa leeg ang The Strongest. Nangamba nga ang mga bida natin na lalo na si Yuji dahil nakita nga nila yung nangyari kay Gojo. Pero yung atake ni Sukuna ay gas-gas lang pala. Kala nga natin na mapuputol yung ulo ni Gojo. Sabi nga ni Kusakabe na gumamit na si Gojo ng reverse curse technique. Sabi naman ni Higuruma na kaso nga lang daw hindi daw mahihinto yung mga slicing attack ni Sukuna hanggat nasa loob ng domain si Gojo. Sabi naman ni Choso na yung domain nga daw ni Sukuna ay bukas naman daw. Kaya madali lang daw makakaalis doon si Gojo. Sabi naman ni Hakari na i-assume daw nila na yung lawak ng malevolent shrine ni Sukuna ay kasing laki nga daw ng Shibuya. Sa bilis nga daw ni Gojo ay kayang-kaya daw nito na makaalis doon. Sabi naman ni Kusakabe na hindi daw. Yung bilis daw ni Gojo ay galing sa Infinity na nagagawa ng pag-compress sa space at magamit ito. Hindi daw magagamit ni Gojo yung curse technique niya dahil nasira nga daw yung domain nito. Nangamba nga si Miwa sa sinabi ni Kusakabe na edi ibig sabihin daw nun, oo daw tama si Miwa. Delikado na daw yung lagay ni Gojo ngayon. Sabi nga ni Kusakabe. At makikita nga natin dito na biglang tumawa si Sukuna at pinaulan na ng mga slicing attack si Gojo. Makikita natin dito na grabe yung mga atake ni Sukuna. Malala pa sa nangyari kay Yuji. Pero ang tibay ni Gojo dito dahil tinatangke niya nga yung mga slicing attack ni Sukuna. Napasabi na nga lang si Sukuna na yung curse technique nga daw niya ay mas malakas kaysa kay Gojo. Eto na, bakbakan na naman, bigla ngang nawala si Gojo. Pero agad nga itong sinunda ni Sukuna at sinabi na akala daw ba ni Gojo makakaalis siya. At dito na nangyari ang isang malupitang hand-to-hand combat. Wala ngang humpay ang palitan ng suntok at sipa nung dalawa. Partida, sugatan pa si Gojo pero palag lang ng palag kay Sukuna. Bigla ngang napatigil ang dalawa. Iniisip nga dito ni Sukuna na ang tibay daw ni Gojo kahit na paulit-ulit daw itong gumagamit ng reverse curse technique at pinaulanan niya ng mga slicing attack ay nakaagalaw pa din daw ito ng maayos. Si Gojo naman ay iniisip na ang sentro nga daw ng malevolent shrine ay yung shrine mismo, hindi si Sukuna. At pati nga si Yuji ay napapaisip dito na ano daw ba ang mangyayari pag sinira yung shrine ni Sukuna. Sabi nga ni Kusakabe na usually daw na ang mga bagay daw na makikita sa loob ng domain ay wala naman daw special meaning ang mga ito. Kung baga parang mga display lang o walang pakinabang. Sabi naman ni Maymay na kung yung shrine nga daw ay isang simbolo lang ng domain ay hindi daw nila ito masisira. At kung gagawin daw nila yon, wala naman daw mangyayari. Meron nga daw 6 eyes si Gojo at kung hindi naman daw sinira ngayon ni Gojo yon ay yun na daw yung sagot. Napasigaw nga si Kirara na ano daw ba yan, walang option na pwedeng gawin si Gojo. Bigla nang nag-activate ng new shadow style, simple domain si Gojo. Nagulat naman si Kusakabe na simple domain daw yung gagamitin ni Gojo. Napatanong nga dito si Yuji na kala daw niya hindi kayang gawin ni Gojo sensei niya yon. Sabi nga ni Kusakabe na hindi naman daw sa hindi kayang gawin. Sabi nga ni Gojo na hindi nga daw niya kayang ituro. Dahil nga daw itong si Gojo ay isang genius. Kaso nga lang daw walang panahon sa ganon si Gojo. Kaya nga daw hindi na lang dapat pinayagan na magturo ng first year itong si Gojo. At makikita nga natin dito na naghihil na naman yung sugat ni Gojo dahil gamit na naman niya ang isang reverse curse technique. Medyo nagtataka nga si Kusakabe na paano daw nagagawa ni Gojo na pagsabayin ng simple domain habang gumagamit ng reverse curse technique ng paulit-ulit. Sabi naman ni Choso na
dahil nga sa low output ng simple domain kaya pansamantala lang daw ang epekto nitong simple domain ni Gojo laban sa totoong domain. Eto na naman, sumugod si Sukuna kay Gojo. Magsisimula na naman ang matinding hand-to-hand combat. Nailagan nga ni Gojo yung suntok ni Sukuna at nakangiti pa ito, pero biglang nagwasiwas ng kamay si Sukuna at tinamaan ng slicing attack sa mukha si Gojo. Gumamit naman ng simple domain ulit si Gojo at napasabi na lang si Sukuna na napakakulit daw talaga ni Gojo. Nagtaka nga dito sila Yuta, Hajime at si Hakari. Si Kusakabe naman ay napabakit. Sumipa si Gojo kay Sukuna pero makikita natin dito na tumigil yung pag-heal ni Gojo gamit nga yung reverse curse technique. Napaisip na nga si Yuta dito na paano daw kung mawawala na ng curse energy si Gojo, pero imposible daw yun. Sabi naman ni Ino na yun daw yung maiisip nila sa paggamit ni Gojo ngayon ng curse energy at mukhang posible din daw talaga na maubos dahil paulit-ulit daw si Gojo ng paggamit sa reverse curse technique. Kakatapos lang din daw nito gumamit ng domain at lalo na daw ngayon na si Sukuna na yung umaatake kay Gojo. Dahil nga sa mga napansin ng mga bida natin ay mukhang napapagod na si Gojo, pero patuloy pa din ito sa pag-atake kay Sukuna. Kahit yung slicing attack ni Sukuna ay sinasalo na lang niya, pero may bigla ngang nangyari. Etong si Gojo sumampa kay Sukuna na parang ngayon lang sila nagkita at si Sukuna dito ay parang may napansin kay Gojo na yung bilis daw nito ay biglang tumaas at pagkatapos nito biglang bumitaw si Gojo kay Sukuna at ginawa nito ang isang sign na finger gun na parang kay Eugene ng Ghost Fighter at tinapat ito sa mukha ni Sukuna. Nang makita yun ng mga bida natin, si Yuta dito ay biglang napatayo at napasabi na posible daw ba yun? Ito daw pala yung rason kaya hindi nag-heal si Gojo, dahil hinihil daw pala nito yung na-burnout na curse technique niya gamit ang reverse curse technique. At ito na nga ang comeback counter ni Gojo. Ginamit nga nito ang kanyang atake na red. Binugan niya ito sa mukha ni Sukuna at itong si Sukuna ay tumalsik papunta doon sa shrine ng domain niya. At ito na nga ang itsura ni Sukuna. Nadurog yung shrine niya at yung kalahati ng mukha niya ay parang nawala dahil nga sa lakas ng red ni Gojo. Pero nakangiti pa rin si Sukuna. Ito naman si Gojo ay nag-heal na sa mga sugat niya habang tinatapik lang niya yung kanyang braso at napasabi na sakit daw talaga sa ulo itong si Sukuna. End of the chapter. Okay, sa wakas nakabawi na si Gojo kay Sukuna at mukhang nang titrip na naman si Gojo. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari sa laban ng dalawang malakas na to? Break nga pala next week, pero abang-abang na lang sa mga spoiler mga katambay. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!